Inis na sunod-sunod na inihagis ni Liam ang mga dart sa 3 pictures sa dartboard na nakadikit. Picture iyon ng magkakapatid na sina Zandro, Zoren at Zoe. Halos mapilas na ang mga picture ng magkakapatid. Yung 10 million na in-scam sa kanya ng 2 lalaki, matatanggapan niya. Madali lang niyang kitain iyon pero yung ginawa sa kanya ni Zoe, ang hinding-hindi niya mapapatawad. Nagkamali ito na lalaking pinaglaruan. Sabi sa investigasyon, 2 years nang patay si Zoe Enriquez. Pero hindi siya naniniwala dahil sa kondo nito mismo siya dinala ng babae. Fingerprints ni Zoe ang ginamit para mabuksan ang lock ng pinto. Nagising siya na masakit ang ulo, muka at puso niya at wala na ang babae na kaulayaw niya. Sa sobrang galit niya nang makarecover, hinalughog niya ang buong kondo para alamin kung sinong may-ari noon. Lumang passport ang nakuha niya at kulang na lang mapino niya ang passport sa pagkakapunit sa sobrang galit niya. Mukhang pinaglalaruan siya ng magkakapatid. And God damn it, Zoe is a virgin. Sure siya doon. Alam niyang nasasaktan ito nang ipinipilit niyang ipasok but the nerve of that woman, hinedbat siya. After niyang ihatid ito ng 2 beses sa langit, tapos sasaktan lang pala siya nito. Maybe talagang ang pakay lang nito bitinin siya at huwag umabot sa mangkin niya ito. Nagpasarap lang pala ang buwisit na babae, tas siya'y iiwang bitin at walang malay. Tanggap na niya ang headbutt na baka talagang nasaktan ito at gusto siyang patigilin dahil talaga namang malaki siya. Kung virgin talaga hindi siya kakayanin ng agad-agad nang hindi masasaktan. Pero kakayanin naman kung dahan-dahan. Ngunit sinuntok pa siya nito at grabe, nagawa siya nitong in-knock-out sa isang suntok. -0 na ang pride niya dahil sa ginawa ng babaeng ito kaya wag lang talaga niya ito ulit na makikita. Titiyakin niyang lulumpuin niya ito sa kama hanggang sa pagsasihan nito ang ginawa sa kanya. Hindi siya maniniwalang patay na ito. Natitiyak niya, si Zoe Enriquez ang muntik na niyang maangkin. Hahanapin niya ito kahit saang sulok pa ito ng impyerno magtago. Wala na siyang pakaalam sa dalawa nitong kuya. Hanggang ngayon matigas pa din ang amigo niya. Nagawa na niyang gumamit ng ibang babae pero sa tuwing naiisip niya at naaalala niya ang magandang katawan nito, ay gustong-gusto niyang panggigilan iyon. At titiyakin talaga niyang hindi ito makakabangon sa kanya kapag nagtagpo ulit ang landas nila. Huwag lang talaga magkukrus ang landas nila pero titiyakin niyang magkikita ulit sila sa kahit na anong paraan. Sabay-sabay na ibinato niya ang hawak na 5 dart na hawak at 3 doon ang tumusok sa magandang mukha ni Zoe. Shit! Ang gwapo naman ang sponsored natin. Hindi ako na-informed. Sana'y nakapag-lipstick man lang. Bulong ni Fatima habang nakatayo silang mga taga-rescue team sa unahan bilang alpha team. Annual awarding ceremony nila ngayon at mapopromote na si Taytay Joey bilang senior superintendent. Si Sancho ang papalit bilang captain ng team nila. Siya naman, sa kabila ng suspension niya, may makukuha din siyang award. Siya yung sinasabi ko sa'yo na hot papa, kaso hindi niya ako bet. Bulong din ni Pipay na tumingin kay Liam na prente lang na nakaupo katabi ang secretary nitong si Junzel sa gitna ng stage, kasama ang ilan pang kilalang personalidad na sponsors ng buong rescue team division. Hindi siya makapaniwala na matagal na palang sponsor ng departamento nila, si Liam Lansford. Ayon sa kwento ni Taytay Joey, bago pa lang sa Pilipinas noon si Liam, gumuho ang building na pinatatayo nito dahil sa palpak na contractor na nakuha nito. Buti na lang daw, mga minor injury lang ang tinamo ng mga construction worker. Ang buong team ni Taytay Joey ang tumulong. Mula noon daw tinanaw na ni Liam na utang na loob iyon at nagsimula na itong naging sponsored ng rescue team. Dito galing ang 3 helicopters na ginagamit nila, bagay na nakaka-proud naman. Pakita mo kasi suso mo. Bulong ni Fatima. Ayoko. Masyadong ducks, nakakatakot. Bulong pa ni Pipay na hinagikikan ni Fatima. Sinamaan naman sila ng tingin ni Taytay Joey na nasa stage din at napatingin sa kanila. Kagi, masarap nga kapag ducks. Medyo masakit lang sa una pero kapag sanay na, grabe para ka nasa heaven. Bulong pa ni Fatima. Napaisip si Pipay. Yun din ang sabi sa nabasa niya sa Google pero 3 days niyang ininda ang pagkakawarak ng hymen niya dahil kay Liam. Hindi na siya virgin pero hindi naman siya natuwa. Napailing si Pipay nang napalingon si Liam sa gawin nila at ewan ba niya, para siyang desusi na kinindatan pa ito. Pilas na pilas naman ang ngibit ng gwapong mukha ni Liam na inirapan siya. Tumawa naman ang secretary nito na nagtakipan ng bibig para itago ang pagngiti nang makita rin ang ginawa niya.
Wala na siyang balak na i-pursue ito after nang nangyari sa kanila sa kondo niya. Nakakatakot ang Dax nito. Feeling talaga niya hindi yun kakasya sa kanya. Di bali nang walang love life, wag lang siyang araruhin ng Liam na ito pero hindi naman niya maiwasang makapag-flirt. Natutuwa siya sa kasupladuhan nito. Nagawa pa siya nitong ipakulong dahil lang hinalikan niya ito nung una. Ni katiting na galit ay wala siyang naramdaman. Natuwa pa siya at na-experience niya ang makulong. Buti na lang tropa niya ang nasa presinto na halatang minamanyak lang siya ng iba. Akala ata porket pangit siya sa paningin ng mga ito ay papatulan niya. Grabe, mukhang allergic siya sa'yo, girl. Mag-ahit ka kasi ng kilay mo nang gumanda ka naman. Kilay is life. Anito na matagal ng kating-kating ahiti ng kilay niya noon pa man. Mukha daw kasi siyang gorilya na mangkukulam. Saka yan taling mo, girl. Papautangin talaga kita. Patanggal na natin. Gusto mo bang mamatay ako? Sinabi ko na sa'yo, kadugtong ito ng nerve sa utak ko. Kung pwede itong ipatanggal, sana noon ko pa ginawa. Bulong ni Pipay na nilaro ng index finger ang malaki niyang nunal na ikinangiwi ni Fatima at sinaway ang kamay niya sa paglalaro. Ayaw na ayaw ng buong team niya na hinahawakan niya ang nunal niya at nilalaro pa. Para daw kasing utong ng matandang nanay. Silukan kasi iyon at waterproof kaya kahit maligo siya hindi matatanggal. Merong special liquid na gagamitin para matanggal iyon pero kung hila-hila lang ang gagawin, posibleng masugatan siya. Ganon din sa kilay niya na kapag pinuwersan tanggalin matutuklap lahat ng kilay niya. Lahat iyon ay galing sa cosmetic company na pag-aari kaya naman ang daming tumatangkilik sa mga produkto nila na kahit may kamahalan, masasatisfied ka naman sa kalidad. Paglingon niya kay Liam, sakto naman tumayo at nagtungo sa likod ng improvised stage. Ngumiti si Junzel saka nag-thumbs up na hindi niya magets ang ibig sabihin kung bakit nag-thumbs up ito. Kaya naka-thumbs up na rin siya. Ayoko na, masakit na! Daing ni Leo na tinatapik ang balikat na nakapilipit na hawak ni Pipay habang nasa training sila sa mga baguhang rescue team. Natasan ang buong team nila na mag-train sa mga baguhan. Binitawan ni Pipay ang kaibigan. Makinig, hindi tayo nag-aaral ng combat para gamitin para ipagmalaki o ipagyabang ang kakayanan natin. Gagamitin natin ang mga kaalaman natin para makapagligtas ng nangangailangan o iligtas ang mga sarili natin. Lalong-lalo na sa mga magagandang tulad natin na maaaring mabastos at maliitin ng iba dahil babae lang tayo. Bahagya pang nagtawanan ang mga baguhang mga taga-rescue team. Patunayan natin sa mga lalaki na malakas din tayo at hindi natin sila kailangan. Itinaas pa ni Pipay ang kamay niya na sinang-ayuna naman ng kababaihan. Game, sino mauna? Kapag napataob niyo ako, bibigyan ko kayo ng isang kiss. Sa girls naman kapag naitaob niyo ako, tuturuan ko kayo kung paano humalik. Hagik-hika naman ang mga ito, saka nagturuan kung sinong uuna. Pips, mga nadidiri ata sa'yo. Bulong naman ni Leo na natatawa na minamasahe pa rin ang balikat. Sampulan nga natin ng isang nakakapandiring halikan para naman ganahan sila. Baling ni Pipay kay Leo na kunwari nasusuka. Baboy mo talaga. Tumawa naman si Leo na mabilis na hinalikan sa pisngi si Pipay. Napasimangot naman si Liam sa natanaw na eksena. Hindi siya makapaniwalang may mga pangit na nilalang talaga na malakas ang sex appeal pero parang hindi niya talaga kayang patulan si Pipay kahit bulagin pa siya. Given na meron itong magandang katawan pero hindi pa naman siya nauubusan ng babae para patulan ito. Ang lakas na loob nitong makapag-flirt at landiin siya samantalang yung buong team nito kung harutin nito'y sobra. Kaya pangit na babae malandi pero mukhang tulad niya wala din namang balak patusin ng mga ito si Pipay. Pero iba ang tingin niya sa pumalit kay Tatay Joey. Sancho, gatsyal yan. Mukhang may lihim itong tama kay Pipay. Papa ng taste. Muli siyang napatingin sa mga gawin ng pulutong ng mga baguhang rescue team. Galing siya sa office ni Tatay Joey para personal na iabot dito ang tseke nang mapadaan sa training grounds ng mga ito. Hindi niya alam pero parang hinanap talaga ng mata niya si Pipay. Parang nasanay na siya sa araw-araw nitong pambubuisit sa kanya pero after niya itong ipakulong, hindi na siya nito kinulit pa. Naulit na lang nung awarding ceremony na talaga namang buong ceremony, wala na itong ginawa kundi magpapansin. Napabunghalit pa siya ng tawa na talaga namang kinailangan pa niya lumayo para itago ang pagtawa. Ngayon lang siya natawa ng ganoon sa isang babae. Pinaglaruan naman kasi nito ang nunal nito sa dulo ng ilong nito na parang hindi ito aware na mukha itong tanga. Para itong batang naglalaro ng utong ng matanda dahil sa nunal nito sa ilong.
After that, hindi na ulit niya ito nakita o kahit text, hindi na ito nangungulit. Kaya nakakapanibago kaya instead na si Junzel ang pupunta sa headquarters ng rescue team, nagdahilan na lang siya na may kakausapin siya. Hindi naman niya ina-expect na harutan pala ang aabutan niya. Kaya naman pala hindi na siya hinaharot ng babaeng pangit na ito dahil may hinaharot ng iba. Nabigla pa siya na makitang nakatingin sa gawin niya ang mga ito. Akman tatalikod na siya nang tawagin siya nito sa endearment na beba na nakakapangilabot lang talaga. Malakas na umugong ang tuksuan sa mga trainee na nandoon. Come here, Beb. Gusto mo ba mag-volunteer para sa combat? Do you fight? Malakas pang tanong ni Pipay. I'm busy. Find someone else. Sagot niya at nagsimula ng humakbang para lampasan ang mga ito. Ganyan ang perfect example ng may hinang nilalang. Yung mga walang balls at takot sa mga babae. In other term, bakla. Muli, malakas na nagkantsawan ang mga trainee niya. Kaga, ginalit mo na naman si Tisoy. Bulong ni Leo nang matanaw na papalapit na si Liam. Napakagatlabi naman si Pipay na talaga namang nag-circus na naman ang puso niya. Kinailangan pa niyang huminga ng malalim. Si Mom kinikilig. Tudyo ng mga babae na napaawang ang bibig ng tuloy ang makalapit sa kanila si Liam. Puro matang humahanga at mga kinikilig na feelings ang nakikita niya sa mga mata ng mga ito. This guy is mine. Hanap kayo na sa inyo. Ani Pipay na masamang tiningnan isa-isa mga babae, saka binalingan si Liam sa kangumiti. Namiss mo ba ako, Beb? Oo kasi, namiss kita. Muntik na siyang maibalibag ni Liam sa training grounds kung hindi lang niya naagapan kaya ang ending, ito ang naibalibag niya sa bilis ng pangyayari na kahit ito ay hindi rin ina-expect. Ngunit agad din itong napatayo sa ngisi. Not bad for a woman like you. You have a flash reflex. Sa daming beses ko ba namang nakipagpatentero kay kamatayan at nakipagtumbang preso kay San Pedro? You can't just defeat me easily. Ngiti ni Pipay. Really? Let's see about that. Ngisi ni Liam na hinubad na ang suot na coat at inihagi sa kaitinupi hanggang siko ang suot na long sleeve. Reminders, I'm not hurting women. This is just for fun. You're the one who asked for this kaya... Sorry ka, ako Nagulat na sinapo ni Liam ang panga na sinampal ni Pipay na nakangisi. I just stop you. Dami mo kasi sinasabi. One more words coming to your mouth. I will seal your mouth using mine. Ang lakas ng sigawan na tudyuan, kaya naman napalingon na sa kanila lahat ang mga iba pang nagda-training. Hindi ginamit ni Liam ang 100% na pagiging lalaki niya. Kahit naman naiinis siya sa babaeng ito, hindi rin naman niya ito kayang saktan physically. Pero masyado itong magaling at maraming alam tungkol sa close combat at hindi lang basta self-defense ang alam nito. Sa nakikita niya mga kilos nito, mukhang nag-aral talaga ito at sumailalim sa masigasig na training. Malalakas din ang braso at kamay nito. Hindi normal sa ibang babae. Nasasaktan na din siya sa mga tama ng kamao at sipa ni Pipay. Kung hindi niya ito lalabanan ayon sa kakayanan niya, matatalo siya at malalagay sa alanganin ang pride niya. Kaya naman ang saluhin niya ang kamao nito at inilagay sa likuran, saka idinapa sa training ground. Akala niya the fight is over dahil hindi na ito makakilos at alam niyang masakit ang ginagawa niya para sa isang babaeng gaya nito. Medyo niluwagan niya ang hawak dito pero nagkamali siya. Ang mga bawat galaw nito ay dahilan para magkapalit sila ng posisyon pero kulang na lang atakihin siya sa puso sa posisyon nila ni Pipay. Nakangisi ito na hinihingal pa na naupo sa kanyang leeg. Speechless ang lahat ng nanonood sa kanila. Hawak-hawak niya ang dalawang hita nito. Hindi siya makakibo dahil ipit-ipit ng legs nito ang ulo. One wrong moves, didikit na mukha niya sa Pipay nito. Natikilan si Liam sa pagpupumiglas when he smelled something familiar in her feminine area. Napatitig si Liam sa mukha ni Pipay. Malayong-malayo ang itsura nito sa babaeng pumapasok ngayon sa isip niya. Zoe Enriquez. Both women using same fragrance. From perfume hanggang sa feminine wash. Hindi niya lubos maisip na possible bang coincidence lang iyon? Umangat ang kamay niya at pinilit abutin ang nunal ni Pipay sa ilong nito pero nang hilahin niya iyon kasabay ng malakas nitong pagsigaw ang malakas na pagtama ng suntok sa mukha niya. Dahilan para magdilim ang paningin niya. Ang gusto lang naman niya makumpirma kung totoo ba ang nunal nito at posibleng ito si Zoe Enriquez at nakadisguise lang ang dalaga. Pero the mole is legit. Hindi peke gaya ng iniisip niya.
Kanina pa nakatingin si Liam sa mukha ng dalawang babae sa screen ng laptop niya. Kanina pa niya pinag-aaralan ng bawat detalye at features ng dalawa. Napabaling siya sa notes na naisulat na niya. Ang similarity ng dalawang babae. Hugis ng muka? Check. Hugis ng mata? Check. Tenga? Check. Forehead and chin? Check. Neck? Check. Legs? Check. Matambok na hinaharap? Check. Perfume scent? Check. Feminine wash? Check. Voice? Check. Ang dami ng similarity sa dalawang babae, maliban lang sa kilay, kulay ng mata, nunal sa ilong, ngipin at buhok. Pero kung susumahin parang iisang tao ang dalawa. Mukhang masyado na siyang pinaglalaruan ng Zoe Enriquez na iyon, pero mas nauna niyang nakilala ang pasaway at pangit na si Pipay. Malinaw din sa track record nito na matagal na ito sa rescue team, kaya nahihirapan siyang i-connect na isang babae ang mga ito. Idagdag pa ang nunal nito sa ilong, pero yung lakas ng suntok nito ay kasing lakas din ng suntok sa kanya ni Zoe nang gabing iniiwan siya nito. Sobrang kahihiyan ang inabot niya sa training ground ng rescue team, kaya itinatak niya sa kokote niya na hindi na siya babalik doon kahit na anong mangyari at dodoblehin na niya ang pag-iwas kay Pipay. Pero speaking of Pipay, matagal naman na itong hindi na nangungulit, kaya siya pa ang kusang pumunta sa headquarters ng mga ito. Kaso napahiya lang siya nang mapatulog siya ni Pipay sa isang suntok lang after niyang hilahin ang nunal nito na inakala talaga niyang peke. "Where the hell are you, Zoe?" Inis na tanong niya sa picture ng magandang babae na hindi na nabura sa isipan niya. "Gaga ka ba? Taga-rescue team lang tayo, hindi tayo SWAT, kaya tumigil ka dyan." Galit na saway ni Sancho. Naroon sila sa harap ng isang mall habang merong hostage taking na nangyayari. Iyak na nang iyak ang batang babae habang hawak-hawak na isang lalaki na mukhang adik. Anak nito ang bata at balak itong iwan ng asawa kasama ang anak, kaya nagwala ito sa kahinastage ang sariling anak. Kanina pa siya kating-kati na makialam. Kanina pa tumawag ng pulis pero hanggang ngayon wala pa. Naaawa na siya sa bata na kanina pa umiiyak. Naalala niya noon, she was only 10 years old nang makidnap for ransom siya. 13 years old naman siya nang gamitin siyang hostage ng babaeng niloko ng babaero niyang tatay. Kaya tumatak na sa murang isip niya na kailangan niya maging matapang at matutong lumaban para hindi na niya maranasan ang mga ganoong delubyo ng buhay niya. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng sobrang takot at wala kang magawa dahil bata ka at mahina. "Sancho, CR lang ako. Tagal na mga pulis na jabs na ako." Pagsasinungaling ni Pipay, sinamaan siya ng tingin ng kaibigan. "Don't do stupid things, Pipay. I'm warning you." "Tatay lang ako? Stupid things agad? Tara, sama ka na lang, hugasan mo puwet ko." Hamon pa ni Pipay. "Ay, Pipay, ang bibig mo talaga. Pasmado kahit kailan. Umalis ka na nga, bago ka pa dito magpasabog." Tulak pa sa kanya ni Alex. Ngumisi naman si Pipay saka umutot. Buti na lang nauutot talaga siya. Sabay-sabay na nagtakip ng ilong ang mga ito na naglayuan sa kanya. Hindi niya alam, hindi naman bulok ang kinakain niya at araw-araw din naman siyang nagbabawas, pero sadyang mabaho lang ang utot niya. "Ang aarte, kala mo naman mababango ang mga utot nila." Wika ni Pipay saka tumalikod. Nang makalayo na siya sa mga ito, agad niyang pinindot ang Apple Watch niya na konektado sa cellphone niya. "On your position. Naka-ready na ba kayo? Save the kids no matter what. On my mark." Mabilis na pumasok siya ng mall. After niyang mabili ang mga kailangan niya, agad siya nagtungo sa restroom. May binayaran siya na isang mall cleaner para bantayan ang uniform niya sa isang cubicle. Isang maong na backpack short na ngayon ang suot niya. Crop top na halos dibdib na lang niyang natatakpan. Sinadya niyang maglabas ng maraming laman para maagaw ang atensyon ng lalaking adik. Sinuot niyang itim na sombrero at saka ang itim na rin na face mask. "Grabe, ang sexy niyo, ma'am. Talaga ba? Kapag nabantayan niyo ng maayos ang uniform ko, may tip kayo sa akin." Pinisilpan niya ang pisngi ng matanda saka lumabas ng restroom na isinara agad ng janitress na inutusan. Paglabas pa lang niya ng restroom, halos mabali na ang leeg ng mga lalaki sa pagtingin sa kanya at pagsunod. Nakita pa niya na ilang couple ang nag-away dahil sa pagtitig sa kanya ng mga jowa ng mga ito. "Hindi pa ba tapos ang hostage drama?" Inis na tanong ni Liam. Naipit na sila sa traffic dahil sa mga taong osyosero. Mga nakabalandra pa sa kalsada ang mga sasakyan ng SWAT team at mga rescuer.
Natitiyak niyang nandoon din si Pipay na mukhang sumuko na sa pangungulit sa kanya. Mukhang matatagalan, sir. Nakikipag-negotiate pa mga pulis sa gusto ng lalaki. Wika ng driver niya. Inis na lumabas ng kotse si Liam para silipin lang ang kalsada kung wala bang pag-asa na makalusot sila. Pabalik na sana siya sa loob ng backseat nang may tamaan siyang bulto na isang babae na masyadong pamilyar sa kanya. Zoe Enriquez, at last, lumabas ka rin ng impyerno. Mabilis na muling isinarado ni Liam ang pinto ng kotse saka nagmamadaling tinawid ang kalsada. Naka-face mask ito at hindi niya kita ang buong mukha pero kilala niya ang katawan ni Zoe kahit isang beses pa lang niyang nakikita. Nagawa agad niyang kabisaduhin iyon. Tatawagin na sana niya ito nang biglang isang Great Day na aso ang biglang nakawala sa harap ng isang lalaki na hinabol si Zoe na nagsisisigaw ng malakas habang mabilis na tumatakbo patungo sa lugar ng hostage scene. Kitang-kita niya na agad na bumitaw ang hostage taker sa batang hawak nito nang makita ang aso na papalapit sa kanila. Tulad ng iba pang tao roon na sumali na din sa takbuhan dahil sa malaking aso. Napasunod na lang siya sa paghabol kay Zoe na ngayon ay halos kasabay na ng lalaking ng hostage na tumatakbo. Na mukhang hindi na dahil sa aso kaya tumatakbo kundi dahil hinahabol na talaga nito si Zoe. Shit! Mura ni Liam na mas binilisan ang paghabol. Hindi na lang siya ang humahabol. Ngunit napahinto sila tulad ng ibang pulis na humahabol sa suspect at kay Zoe nang bigla ang lakas ng preno ni Zoe sa isang iglap. Tumuwad ito dahilan para makita na ang suot nitong pulang panty. Hindi na nila alam lahat kung paanong nangyaring bigla na lang tumumba ang lalaki na may dugon lumalabas sa dibdib. Nagkagulo ang mga pulis na dinaluhan ang lalaking ng hostage kanina. Zoe! Nag-angat ng ulo ang babae. Hindi man niya makita ang mukha nito dahil sa face mask at shades pero sapat na ang pagtaas ng ulo nito. Tugon sa pagtawag niya sa pangalan nito. Bago pa siya makalapit, mabilis na ulit itong tumakbo papasok ng mall na agad din niyang hinabol. Ngunit naglaho ito na parang bula. May sa maligno din talaga ang babae. Na-curious siyang bigla. Bakit nagtatago ito at nagpapanggap na patay? Maayos naman ang takbo ng negosyo nito. Inis na nagpalingalinga na lang si Liam habang hinihingal. Sa paglingalinga niya, isang bulto ang natanaw niyang palabas ng mall. Kumunot ang noo ni Liam. Nasa labas ang hostage crisis at kasalukuyang nagkakagulo sa labas pero nasa loob ng mall si Pipay. Pipay! Sigaw niya. Huli na para pagsisihan niya ang pagtawag dito. Bakit ba niya tinawag pa ito? Tahimik na ang mundo niya. Siya ata ang naghahanap ng ikaiingay na naman ito. Beb! Napanguwi na lang si Liam nang marinig ang pagtawag nito. Nagpalingalinga pa si Liam sa paligid na nakarinig ng pagtawag nito. Humagikhik ang mga nakarinig saka nagbulungan. Are you my stalker? Ani Pipay nang salubungin siya nito. Napunan niya ang pagtulo ng pawis nito sa noo at leeg. Mukhang hinihingal pa rin ito. Napatitig siyang muli sa mukha ni Pipay, partikular sa nunal at ngipin nito. Nawala si Zoe sa paningin niya pero biglang sumulpot si Pipay. Sino ang hindi mag-iisip kung ganito ang sitwasyon? Saan ka galing? Sa CR. Iniwan mo ang team mo para mag-CR? Correction, Beb. Sila nagpalaya sa akin kasi natatay na talaga ako kanina. Hindi kasi nila kinakaya ang amoy ng utot ko. Ngisi pa ni Pipay. Napailing na lang si Liam. Bakit ba niya iniisip na si Zoe at Pipay ay iisa? Manners na lang ay malayong malayo na ito sa isang Zoe Enriquez na isang CEO ng sarili nitong company. Nakapagtapos sa isang prestigious university habang si Pipay, bibig squatter at wala man lang breeding. Can you please stop calling me Beb? Pinagtitinginan na nila ako. Assuming naman ito, sa akin sila nakatingin kasi namamagnet sila sa kagandahan ko. Tumunog ang radyo ni Pipay na nasa balikat nito. Pipay, get your ass over here! Tatay ka lang, inabot ka ng 1 hour? Tibi kaya? Over? Ngising sagot ni Pipay na tumalikod na ulit at mukhang nalimutan na nandoon siya. Nakakapanibago, parang gusto niyang landiin pa siya nito at kulitin. Mukhang nakagat over na nga sa kagwapuhan niya si Pipay. Napasunod na lang siya ng tingin sa nakatalikod ng dalaga nang bigla itong humarap na parang may nalimutan. Ngumisi ito at lumapit sa kanya. Muntik na siyang matumba nang bigla itong lumapit at halikan na naman siya sa labi ng mabilis, sabay palo sa puwet niya. I know you're waiting for my kiss. Bulong pa nito. Kapal talaga ng mukha mo. Mariin na bulalas ni Liam na napahawak na lang sa labi na napalingon sa paligid.
Nagtatawanan na ang mga nakakita sa ginawa ni Pipay sa kanya. Kaya kulang na lang takpan na niya ang mukha sa kahihiyan na sumunod na sa dalagang nakatakbo ng palabas. Natanaw pa ni Liam na nakahawak sa balikat nito si Sancho habang ibinibiling-biling si Pipay na parang may hinahanap sa katawan nito na ipinagtaka niya dahil bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Something really fishy going on. Sir, ito na po yung listing na hinihingi nyo para doon sa perfume na binili nyo. Pagkarinig ng sinabi ng secretary, agad-agad na umangat ang ulo ni Liam at hiningi iyon. 15 names lang iyon, pero wala ang pangalan na inaasahan niyang makita. Inis na ibinasura niya ang papel na hawak. Imposibleng magkamali siya ng pang-amoy. Sigurado siyang same ang brand ng pabangong gamit ni Pipay, mama niya at ni Zoe. Unless na lang na tulad niya, nabili lang din ng mga ito ang pabango sa mismong may-ari. Muli niyang kinuha ang papel na meron namang mga cellphone number. Isa na lang ang paraan na posible para malaman niya. Ang tawagan ang mga ito isa-isa. Ngunit ang ending, dead end. Wala siyang narinig na gustong sagot na makakatulong sa paghahanap niya kay Zoe Enriquez. Nakataas ang paa ni Pipay sa ibabaw ng table niya habang malalim na nag-iisip. May kutob siya. Liam is doubting her. Nakilala kaya siya nito after that night? Pero imposible. Malabo. Ang layo na ng mukha niya kay Zoe Enriquez. Impossible na makilala pa siya nito. Ngunit anong dahilan nito sa biglaang paghihila sa nunal niya noong nakaraan? Kahapon naman, sa mall, ang bigla nitong pagsulpot. Naka-face mask siya pero nakilala agad siya nito at nakihabol. Hihikain na siya sa pagtakbo. Buti na lang na iligaw talaga niya ito at buti na lang talaga naisipan niyang magsombrelo at mag-face mask. Agad naman niyang naitawag sa tauhan niyang nakabantay pa rin sa kanya na kunin ang lahat ng footage niya na nakuha sa CCTV ng mall. Baka maisipan ni Liam na hingin at hindi siya nagkamali. Nalaman niyang hinihingi nga ni Liam. Hinahanap nito si Zoe kaya kailangan niya mag-ingat. Hindi madaling utuin ng isang Liam Lansford na ito. Hoy! Ay, putotoy mong maliit! Bulalas ni Pipay nang magulat nang bulagain siya ni Alex. Natatawa namang hinila ni Alex ang katabing upuan ni Pipay, ganun din si Sancho na natatawa din. I'm sure, puro kahalayan ang laman ng utak mo ngayon, Pips. Tukso ni Alex. Nag-i-imagine lang ako kung anong pakiramdam nang nakikipag-sex, tas maliit. Nakasimangot na tanong ni Pipay. Ayan si Marlon, tanungin mo. Biro ni Leo. Papasok sila ng office nila. Bakit ako? Nananahimik ako dito ha? Sagana ka lang kasi sa laki ng katawan pero sa kargada. Hoy, nakakasakit ka na ng damdamin ha? Di bali ng magsi, matulis naman. Ngisi ni Marlon na tinawanan na lang nilang lahat. Si Boss Sancho, nananahimik yan pero nakakatakot ang bardagol niyan. Napatingin si Pipay kay Sancho na umiling na lang. Uwe, dagol ka? Patingin nga. Biro ni Pipay na sinamaan ng tingin ni Sancho. Asus, para-paraan ka naman Pipay. Hindi mo makikita ang dagol ni Boss Sancho. Magpa-plastic surgery ka muna bago ka maihatid sa langit ni Boss. Wika ni Alex. Pasmado rin yung bibig mo, Lex. Irap ni Pipay. Tigilan niyo na si Pipay. Gumawa na kayo ng report bago pa tayo babaan dito ni Tatay Joey. Ka-sweet talaga nitong si Boss Sancho kay Pips. Kunti na lang iisipin ko na talagang may pag-asa na sa'yo si Pipay. Ani Leo na nagtungo na sa table nito. Wala namang masama. Dalaga siya at binata ako. Bali walang sagot ni Sancho na nakafocus sa harapan ng computer. Sa bagay din naman kayo. Guwapo ka at pang... Sige Marlon, tuloy mo. Wika ni Pipay habang may idinadial na cellphone nito. Napatayo naman si Marlon at nagmamadaling minasahe ang balikat ni Pipay. Hello Pips. Hi Fatima. May gusto sana ako. Libre kita breakfast, lunch at dinner. Sama mo pa, pati merienda. Bulong ni Marlon na tinawanan ng buong team nila. Alam mo namang botong-boto kami sa'yo. Ikaw ang prinsesa namin. Sugot ko na ang cake sa kasal niyo ni Boss. Halatang takot na takot si Marlon na bumukas ang bibig ko. Alam kasi na buong team ang matinding secret nito na tinatago nila sa nobyo nito at kaibigan niya. Isang beses kasi nalasing ito. Galing sila sa isang team building at nagkainuman. Sa sobrang kalasingan nito, nakipag-sex ito sa isang babae sa mismong restroom kung nasaan siya at nagpapalit ng napkin dahil meron siyang buwan ng dalaw ng magulantang siya.
Nang makilala niya ang lasing na boss ni Marlon, agad siyang lumabas ng cubicle at mahalay na eksena ang inabutan niya. Malakas niya itong sinapak, dahilan para mawalan ito ng malay. Ang waitress na ang inutusan niyang mag-ayos ng suot nitong pantalon na nasa hita lang nito. Alam niyang mahal ni Marlon si Fatima, sadyang lasing lang ito kaya nagkasala, kaya itinikom na lang nila ang mga bibig nila at ginamit na pang-blackmail kay Marlon na takot na iwan ni Fatima. Ah, wala. Naalala ko pala, may lakad nga pala ako mamaya. Hayayain sana kitang mag-clubbing. Para namang nabunutan ng tinik si Marlon na bumagsak ng upo sa sahig na sapo ang dibdib. Lahit po more. Ani Sancho na tinapik sa balikat si Marlon saka nagpaalam na lalabas ng office. Na tinapik pa sa ulo si Pipay ng dalang folder saka lumabas.